Alam niyo ba kung nasa inyong Paco Cemetery? Ako kasi hindi. Napapansin ko ngayon, ang daming Gen Z na mahilig sa horror na content. Mga TikTok kwento ng multo, YouTube haunted explorations, o simpleng kwentuhan ng barkada. At naalala ko tuloy, isang gabi, nagiinuman kami sa bahay. Punta kami sa usapang kababalaghan at biglang lumapit si Tito para i-share ang kanyang kwento. At doon ko lang nalaman kung nasaan ang Paco Cemetery. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Si Tito ay nasa mid-30s na at mahilig siya sa mga adventure nung kabataan niya. Doon na siya nagkwento tungkol sa Paco Cemetery. Pero bago yon, nagbigay siya ng background kung ano yung Paco Cemetery. Ang Paco Cemetery ay itinayo pa noong 1820s bilang libingan para sa mga biktima ng kolera. Isa ito sa pinakamatandang sementeryo sa Maynila. Libu-libong katawan ang nilibing doon at karamihan walang proper na dasal o lamay. Kaya raw maraming kaluluwang hindi matahimik. At nagsimula na nga si Tito magkwento. Kasama ko barkada ko, nainuman muna kami bago nag-decide na mag-ghost hunting. Ewan ko ba, trip-trip lang kasi. Mga bandang alas 12, pumasok kami. Pagpasok pa lang namin, ramdam ko na yung bigat ng hangin. Iba yung lamig, hindi dahil sa alak. At habang naglalakad daw sila sa gitna ng nicho, bigla raw may naamoy si Tito. Alam niyo yung amoy ng kandilang bagong patay, tapos yung may halong bulaklak na bulok na. Ang tapang ng amoy, parang bagong may libing. Pero nung tumingin kami sa paligid, walang kandila. Alas 12 na yun eh. Walang bulaklak. Saan nanggaling yung amoy? At habang ni-explore namin, may narinig kaming mga iyak. Hindi malakas pero malinaw. Parang babae o bata. Tapos sinusundan namin. Pero habang papalapit kami, parang papalayo yung tunog. Dito na ako unang kinalabutan kasi kahit tipsy ako, malinaw sa tenga ko yung iyak. At isa daw sa mga tropa niya ang biglang napatigil. Bro, namumutla siya tapos nagsusuka sa tabi ng nicho. Nakahawak pa siya. Sa tingin ko, hindi dahil sa alak yun kasi kaya niya pa naman bago kami pumasok ng sementeryo. Sabi niya, may malamig na kamay na humawak sa balikat niya. At habang sumusuka siya, ramdam namin lahat yung malamig na hangin na parang sumasabay sa amin. Pero mas malala, si Carlo, yung isa naming tropa. Biglang tumigil sa paglalakad tapos nakatitig lang siya sa nicho, yung parang wala sa sarili. Akala namin lasing or ano bang nangyayari sa kanya. Pero bigla siyang naglakad papasok mag-isa. Hinabol namin siya. Tapos, ang bigat hilahin, yung parang ayaw magpapigil. Tapos, yung parang humihila din sa kanya sa opposite side. Nung mahila namin siya palabas, nagsalita siya. Pero hindi boses niya, malalim. Parang matandang babae. Sabi nga ni Carlo, pero boses ng babae. Huwag niyo akong ilabas, dito lang siya. So kami naman, natakot kami. So nagkagulo kami. Binuhat na lang namin siya palabas ng gate. Pagkalabas namin, bigla siya natumba. Tapos, yun, normal ulit. Parang wala lang nangyari. Wala siyang naalala. Tapos noon, tahimik lang kami lahat. Pero bago kami makalayo, napalingon ako sa gilid ng paningin ko. May aninong nakatayo lang sa gate. Yung parang tinitignan kami habang papalayo. Nag-decide ako doon mismo na hindi na ako muling papasok doon kasi akala nila tapos na. Pero hindi pala. Kinabukasan, si Carlo, yung barkada ko, nilagnat ng 3 araw. Sabi niya, nananaginip daw siya ng may babaeng nakaitim na laging sumusunod sa kanya at umiiyak. Ako naman, ilang gabi, naaamoy ko pa rin yung kandila at bulaklak kahit nasa bahay na ako. Yung tropa ko namang nagsuka, biglang umiiyak mag-isa sa kwarto paulit-ulit na sinasabi na may humahabol sa kanya. Buti na lang
nagpatawa sila. Sabi ng albularyo, may kaluluwang kumapit sa kanila mula sa sementeryo. At bago matapos ang kwento, humingin sa amin si Tito at sabi, kaya kayo, huwag niyong gawin ng biro yung mga ganito ha. Yung mga trip-trip na yan. Minsan kasi yung mga trip na yun, hindi maganda eh. Huwag na huwag niyong gagawin yan kahit mga lasing pa kayo. At ako nga, dahil na-curious ako, nag-check din ako ng mga documentaries sa Paco Cemetery. Isa lang naman yung nakaagaw attention sa akin at dahil kilala that time si Ed Calawag at ng mga oras na yon is kilala yung Gabi ng Latin ng isang TV show sa GMA. Pinanood ko yung nangyari kay Ed. Suka siya ng suka at sinasabi niyang hindi niya daw kaya. Yung kwento kasi is parang yung Ghost Bride. Actually, hindi ko nga tinapos yun eh kasi nakatatakot na ako. Lalaki ako pero nakakatakot. Kaya siguro tama nga si Tito. Hindi ko dapat siguro basta-bastahin lang o sundin yung mga trip-trip lang na gusto namin. Kaya kayo, mag-iingat kayo sa mga trip na gusto nyo.